Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my design. No one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that you're my friend. You are my design. No one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, Creator of heaven and earth, we come to you this afternoon, Lord Jesus, again to study thy word. Help us see, Lord, the revelation of the word for this hour, upang sa aming pagpapatuloy ay lalo naming mapagtibay ang aming pananampalataya, O Diyos. Nais kong ilapit sa inyo, mga kapatiran, na mayroong karamdaman, O Diyos. Sanhi na namang bagay, O Diyos. Kayo pa rin ang Diyos na kaya magpagaling na anumang karamdaman, O Diyos. We believe you, Lord Jesus. Be with us this afternoon
as we study your word. Purihin ka, O Diyos. In Jesus Christ's name, the Son of David, we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos sa hapong ito at it's 5:33 in the afternoon, and I hope sa kabila ng init ng panahon, masyado pang mainit sa labas at mahirap ngayon na lumabas na ako nga umitim eh. Sunog na sunog. Oh my. At ngayon lamang ito sapagkat meron kaming bisitang ngayong gabi. Ngayong gabi ay meron kaming bisita na dadating at nais kong matapos ang paksa ngayong hapon na ito bago sila dumating. At gusto ko lamang na pagtibayan yung natalakay natin ng nakaraang Sunday about we are the material and the breeds. Between the 6th and the 7th seal, at sa hapong ito ay gusto ko lang pagtibayin ang truth about the 7th seal sapagkat sabi ko nung nakaraang Sunday, maraming mga iba't ibang pananaw ang mga end time nito. I-disregard na natin ang denomination sapagkat ang denomination ay totally blind sila dito patungkol sa mga deep things na ito. So ang end time naman, ang iba sa kanila ay sarado pa, ang iba naman bukas. Bukas ang 7th seal pero hindi nila alam kung ano ito. So pinamagatan ko ang paksa this afternoon na the 7th seal is the end of all things. Now, alam natin na ang 7th seal ay coming of the Lord. Yung fullness ng word, coming of the Lord. At binigyan tayo ng idea ng propeta na sabi niya, it's in a threefold purpose, sabi niya. At kaya nga nakita natin sa kanyang first coming, sa first fullness of time, nandoon ang 7th seal, Christ, all that was in God, He poured it into Christ. Yung first coming, first fullness of time, siya ang 7th seal ng Old Testament. And then, ang ikalawang lupi naman, all that was in Christ, yung Holy Ghost, binuhos niya naman sa church. Yun ang Omega, bride, kaya ang bride noon, ang 7th seal. If you try to read yung kanyang message na souls that are in prison, sabi niya, the 6th seal has produced itself, the 7th seal brings him back to earth again. So talaga nagmanifest sa kanila ang 7th seal, yung fullness ng word in human flesh. But we know mayroon pang ikatlo. Sabagat God is perfected in threes, hindi sa dalawa. So itong ikatlo, itong third coming of the Lord din ito, fullness din ito. So, 7th seal ito. At ang term na ginamit ng Bible, 7th trumpet. Pero pwede mo siyang tawagin na 7th seal. Sabagat ang 7th seal ay persona ni Kristo. Yung fullness, ulitin ko. Hindi siya certain doctrine, kagaya ng
1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kundi persona ni Kristo in His fullness ang pagdating. Now is the end of all things. Every time na dumating ang fullness, kagaya ng first coming, ending siya ng Old Testament. I am not come to fulfill to destroy the law, but to fulfill the law, to end the law. Sa second coming naman, dumating ang Panginoon, una sa katauhan ng propeta, fullness yun, and yun ng time ng 7 church ages. Ang problema sa mga end time, yung mga ilan na sumubok na buksan ito, binato nila ang lahat ng ending doon sa 63. Binato nila lahat ng ending doon sa 63 na para bagang wala ng third coming. Kaya sa kanila wala ng millennium, wala ng battle of Armageddon, wala ng resurrection, wala ng physical coming ang Panginoon. Mali. Mali yan. Meron pang another 7th seal na parating. At yan na yung third coming ng Panginoon. And of course, pagdating ng Panginoon, that will also be the end of all things, no talaga, sabagat everything will die during the Armageddon. Mamatay kasi yung lahat eh. And then darating ang Panginoon. So, ang iba, ang diferensya ng iba, pag nung sinabi ng propeta na the 7th seal is the end of all things, binato nila lahat sa 63. Mali yan. Maling-mali yan. Maraming mga end time na, lalo na yung grupo ng humanity, tingnan mo, kahit nasuriin ninyo ang aral ng humanity, wala na silang millennium. Wala na silang resurrection. Wala na silang battle o Armageddon sabagat para sa kanila, yung 63 na 7th seal, coming of the Lord, yun ang end. Which is wrong. God is perfected in threes. So may isa pang coming. At yan ay ang physical coming ng Panginoon. Sapagat kung paano ang 63 ay para sa church, ito namang ikatlong coming ay para sa Hudyo. Ito ang tamang placement dito. The 7th seal is the end of all things. Now, pasensya na po kayo, wala tayong monitor. But the Bible says na faith cometh by hearing naman eh. Hearing the word of God. So, the 7th seal, yung fullness ng word, is the end of all things. Nabanggit ko last Sunday na dalawa ang application ng 7th seal. Isa sa 63 at isa itong Revelations 19. The same na sinabi doon sa Revelations chapter 11 verse 15, and the kingdoms of this world are become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yan yung pag-sound ng 7th angel ng 7th trumpet. Kita niya? And the kingdoms of this world are become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign, millennium,
forever and ever. Meron pa ika-third. Yung third na seventh seal. Remember, pag nakita niyo ang God's mathematics, that God is always perfected in threes. Hindi kayo manliligaw. Hahanapin niyo yung ikatlo palagi. Sabagat ang sinabi lamang ng propeta doon sa kanyang message na Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, ang ikatlong lupi, sabi niya, to bring back Eden. Pero kung isipin mo, hindi lilitaw ang Eden hanggat hindi dumating ang Panginoon. Hindi lilitaw ang millennium kapag hindi dumating ang Panginoon. So, alam natin kaagad na fullness din ito at coming ito ng ating Diyos, physical coming ng Panginoon in His fullness at ending din ito ng lahat ng bagay. Dalawa ang application ng seventh seal ayon sa understanding ng propeta at ngayong araw ay himayin natin ng husto upang makita natin ang tamang placing ng paksang ito. Dalawa. Isa ng 63, 7 seal yun. At ang pagdating talaga ng Panginoon, which I do believe, kasagsagan niya ng Battle of Armageddon sa dulong bahagi. Mamaya basahin natin ang scripture patungkol dyan. Now, let us read paragraph 208 ng kanyang message na souls that are in prison para malaman natin kung ano ang coming ng seventh seal na inaakala ng iba na sarado pa. Ulitin ko, ang iba naman bukas na pero hindi nila maipaliwanag kung ano ito. Anong seventh seal? Coming of the Lord. Yung fullness ng word in physical body. Tingnan nyo, tayo ngayon, sinasabi natin na tayo ay bahagi na ng seventh seal. Ang tangan ba natin fullness? O pinakita ko sa inyo nung Sunday na ang kapunuan ng materialis para mabuo ang temple galing sa Ophir, Sheba. Galing sa 144,000. Showing na ating material ngayon, ang ating tanga na word ay kabuuan. Fullness. Actually, ang buong plano redemption nasa kaisipan ngayon ng remnant nasa mind ng remnant. Paragraph 208. The Lamb took his book when, sabi niya, the seventh seal just ready for it to be opened. At kung inyong matatandaan, sinabi ko noon, na actual na pagkuha niya ng book ay March 23, sabagat doon sa sixth seal, sa ikanan na selyo, binuhos ang galit ng Diyos at umalis siya bilang mediator doon. Dahil sa first seal, nandoon sa bilang mediator, second seal, third seal, fourth seal. Pero pagdating ng sixth seal, doon na binuhos. Ang galit ng Diyos, doon na siya nag-transform bilang lion. Doon niya talaga kinuha ang book. Remember, He hid, tinago niya ang seventh seal from us. Tingnan yan. Sinali ni William Branham ang kanyang sarili.
Pero nangangahulugan ba na hindi na-reveal? Hindi yun. Otherwise, may maiiwan na mystery? Mali. Sabagat, ng Bible nagsasabi, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Pati yung mystery ng seventh seal, seven thunders, lahat yun dapat ma-reveal. He hid the seventh seal from us. He wouldn't do it. Samantalang sabi niya, the angel stood day by day telling it. So, ibig sabihin, tinago niya lang sa iba, pero alam niya, may mga taong makaunawa kung anong seventh seal. When the angel stood day by day telling it, but then he wouldn't do it on that one. So may isang grupo, may mga tao, may mga kalipunan ng mga tao na kailanman hindi talaga nila makita ang seventh seal. Said, there is silence in heaven. No one knew, walang nakakalam. It was, past tense, it was the coming of the Lord. So, ang tinutukoy niya ng seventh seal, yung nangyari, yung pagkuha niya ng book 63. At may mga bagay na nag-end doon. Kailan may place natin ito ng maganda para pag narinig natin, the seventh seal is the end of all things. Now, pag binato mo lahat doon na nag-end ng 63, patay ka sapagat may isa pang coming kasi. Samantalang, kung maunawaan mo na ang para sa church talaga nag-end at pagdating niya in His fullness dito sa ikatlong pagkakataon, mayroon din mag-end. End of the world na pangkalahatan na. Makikita mo na dalawa ang application ng seventh seal. Itong gusto kong i-drop sa hapong ito. Sabi niya, no one knew it was the coming of the Lord. So, anong seventh seal? It was the coming of the Lord. Oh, you say it can be. Maring may tumutol kasi o hindi ganyan ang seventh seal. Sabi ng propeta, I hope it isn't. Sana nga hindi ganun. Pero nakita naman natin na araw-araw ninimit siya ng Panginoon doon sa little room para ipahayag ang ibig sabihin ng selyo. Biro nyo? O napakapalad natin sapagat sa dinami-dami ng mga tao ngayon dito sa buong mundo. Biro mo, ang mga bagay nito hindi niya inilihim sa atin. Mga secrets ito ng Bible na may kinalaman sa ating nagpapalakas kasi ito sa atin. Ang mga bagay kasi nito, ito ang mga strong meat na sinabi ng Bible na only ang mga mature na tao ang maaaring kumain nito. Hindi ito pinag-uusapan ng mga denomination hanggang sa Marianong Garpon. Ang tanging alam niyan, Godhead. Kanina nga, nag-uusap kami Brother Mark. Ang tanging alam ng end time, mga soul doctrine, Godhead, palda, pagpapakabuti, Acts 2:38, sus Marianong Garpon. Pero pagdating sa third pool,
pagdating sa third pool. Dahil ito ang third pool eh. The revealing of the word. Hindi nila kayang buksan. Pagbukas na ng ilaw. So, ang seventh seal, it was the coming of the Lord. Anong coming? Yung 63. Past tense, it was. Now, Revelation 8 and 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Now, sabi ko ng Sunday, ang seventh seal may dalawang application at ang seventh seal na nabuksan nung 63 ay para sa church. Then after siya nabuksan, nagkaroon ng silence. Walang message. Pero may isa pang seventh seal, o mas mainam na tawagin siya na seventh trumpet, sabagat ang seal, sabi ng Brother Branham, ay para sa Gentiles, samantala ang trumpets ay para sa Hudyo. May isa pang fullness uli, coming uli ang Panginoon na kung saan tatapusin niya rin ang lahat at para na yun sa Hudyo. Kita nyo, sabi ko ng Sunday, ang Revelation 8 and 1, seventh seal, may dalawang application. 63 at saka Revelation 19. Or 63, Revelation 11 verse 15. And the kingdoms of this world are become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Anong nabuksan na 7 seal? Yung 63. And then, saka nagkaroon ng silence. Ulitin ko. Gusto ko itong talakayin para ma-place natin ng maayos. Hindi tayo malito. May ending ng 63. May ending talaga ng pangkalahatan. May ending ng 63. May ending talaga ng pangkalahatan. Now, ang iba, binato nila lahat sa 63. Mali yan. Mali yan. Aral yan ni Don Parno na binato niya lahat ang ending sa 63. Binato niya rin ang Moses and Elijah sa 63. Abay, ikaw mo na. Mayroon pang isang coming na fullness din. Paano yung third coming? Kita niyo kung gaano ka mabuhay ang kanyang ang isa pang seventh seal na binabanggit ng Bible, tingnan niyo. Revelation 11:14. The second woe is past. This is between the 6th and 7th trumpet, or shall I say, ito na ang pag-sound ng 7th angel na ikapitong trumpeta. Remember, ang seals para sa Gentiles, ang trumpet para sa Hudyo. Ang Revelation 11 verse 15 ay ang pag-sound ng 7th trumpet. And the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Millennium din. 7th trumpet yan.
Coming yan of the Lord. Doon na sa dulo ng lahat. Sa dulo, sabagat ang sabi sa verse 14, the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. So sa dulo ng third woe, darating ang Panginoon na kung saan the kingdoms of this world become the kingdom of the Lord and of His Christ. So, dalawang application talaga ng seventh seal. Isa ng 63, isa ng yung parating na yan bilang katuparan, Revelation 11 verse 15. Ulitin ko, ang iba, binato lahat yan si 63, which is wrong. Dapat ma-divide mo, rightly dividing the word of prophecy. Ang seventh seal na nabuksan ng 63 ay yung para sa church. No one knew it was the coming of the Lord. May coming of the Lord ng 63, yun ang second coming, at may coming of the Lord talaga sa third coming, Son of David. That is why may tatlong sonship eh. Son of Man, Son of God, and Son of David. In between the Son of Man, Son of God, and Son of David, lilitaw ulit yung Son of Man. Okay? Kita niya? Ang seventh seal ng church, Malakay 4, and then Luke 17:30, at kung dumating ang fullness ng word, sila rin naging fullness. Ang bride naging siya. She is him. The seventh seal brings him back to earth again. Pero yun? Pag hindi niyo alam paano i-divide ito, ang seventh seal, malilito ka. May seventh seal no 63, may seventh seal na parating. Now, sabi ni Brother Luna, Feast of the Trumpets, if you are following paragraph 155. Now, notice now exactly the continuity of the scripture, exactly the same. Anong the same, sabi niya? Under the seventh trumpet, yung binasa natin, Revelation 11 verse 15, seventh trumpet yun. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church no 63. So seventh seal sa church, may seventh seal ang para sa Israel. Nakita niyo ang tamang placing? The continuity of the scripture. Exactly the same. Under the seventh trumpet, Revelation 11 verse 15, is to Israel. Hindi pa nangyari yan. Future pa yan. And the kingdoms of this world are become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Coming pa lang yan. Pero maaari mo ring tawagin na seventh seal. The same as the seventh seal was to the church. Ooh! So may dalawa talagang seventh seal. Kaya uli-uli, sabi ko kasi inyo may dalawang application. We find under the seventh seal that when those souls that was under the altar there that receive robes, sapagkat sabi ko ng Sunday, maging ang fifth seal, souls under the altar
Nangyari yan, pinagpapatay sila sa panahon ng Second World War. Kaya ng pagbukas ng selyo, may tuturing siya ng history. Kagaya ng 1, 2, 3, 4, and 5 na selyo, puro history yan. Nandoon sila sa loob ng church ages. Pero pagdating sa 6th and 7th seal na para sa Hudyo, ay hindi yan. Hindi yan. Future yan. They were given robes, not that they earned them, because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles. Kita niyo? Ang fifth seal, souls under the altar, ay under pa siya ng 7 seals ng church. Oh, napagaganda. Not Jews. Israel is saved as a nation. God deals with Israel as a nation. Gentiles is a people for His name. Not a nation for His name. Israel. So, nakikita ni William Branham na ang souls under the altar, ang fifth seal, ay nasa ilalim pa ng 7th seal ng church. Dahil nangyari siya sa panahon ng church ages. Second World War. Pero ang 7th trumpet, or ang 7th seal para sa Hudyo, future yan. We must remember, ito na. Gusto ko i-divide natin ang word properly. Rightly dividing the word of prophecy. Itong punto ko ngayong hapon na ito. Ang sinabi niya na, the 7th seal is the end of all things. Pag hindi mo na-divide na maayos yan, ibabato mo lahat doon sa 63 na 7 seal. Paano nag-end ang trumpets? Doon ba nag-end ang trumpets? Hindi 63 ba nag-end ng bias? Hindi pa. 63 ba nag-end ng earth? Hindi So anong selyo, 7th seal ang itinutukoy niya? Dahil may dalawang application ng 7th seal. Isa nung 63 at saka itong coming ng third coming ng Panginoon. Ulitin ko sapagkat ang 7th seal, fullness ng word in bodily form. Coming of the Lord yan in His fullness. Brother Branham, paragraph 231 ng kanyang message na the 7th seal. We must remember that this 7th seal, anong 7th seal yung natukoy? Isa lang ba? Hindi, dalawa yan. Is the end of time of all things. Saan mo ilalapat nag-end of time? Pag hindi mo nakita ng dalawang application ng 7th seal, patay ka, malilito ka. Pero kung makita mo na ang 7th seal na tinutukoy niya para sa church, Luke 17:30, Malakay 4, nag-end ang time para sa church. Bingoy sa akin yan. Ano yan? Bullseye yan. That's right. The things written in the 7th seal book sealed up
of the plan of redemption. O yun pala. Yung plan of redemption from before the foundation of the world, it every bit ends. Kita nyo? Ang seventh seal na dumating ng 63, tinapos niya ang plan of redemption. It is the end. It is the end of the struggling world. Nag-struggle ang world for 6,000 years. Biro mo, Old Testament, dugo. New Testament, dugo. Struggle sila. Then, pagdating ng 7th seal ng 63, nakahulagpos ang Holy Spirit, ang Word. Sabi niya, the big 50 days has passed over. Jubilee ito. Biro mo? Ang struggling world. Ang bride. Sabi ni William Branham, you do not come by laws, doctrine, or rituals. You come by predestination. Tingnan yun. Ang bride, sabi niya, na-hit ang eternity. Na-hit ang 8. No more 3s. No more 7s. No more times. Sabi ng Revelation 10 verse 6, time shall be no more. Pero mo, tinapos ng 7th seal ang time. Time ng alin? The church. Mga bagay po tungkol sa church. 3s, 5s, 7s, 7 horns, 7 eyes, 7 church ages, 7 messengers, 7 spirits, 3 elements of grace, grace, 5, at tinapos lahat yan. Yun ang tinapos ng 7 seal na dumating noong 63. Oh, diba? It is the end of the struggling nature. You know? Nagkaroon ng dumating ang third pool, ng new birth ang bride yan. Nagkaroon ng naging new creation sila dyan. It is the end of everything na para sa church. Now, dinugtong niya in there, 7 seal din, it is the end of the trumpets. O ito na. Kapag in-apply mo ang 7 seal na ito, sa 63, binatong mo doon, paano nag-end ang trumpets? Ang trumpets para sa Hudyo yan. Cannot be. Cannot be. It is the end of the vials. Ang vials binuhos between the 6th seal and 7th seal. So how come na 63 lang nag-end ng vials? Ibig sabihin, may ibang 7th seal siya na tinutukoy asadyang pag dumating yan, mag-i-end talaga ang trumpets, mag-i-end ng vial, and it is also the end of the earth. Yan ang tamang placement. Anong 7th seal yan? Yung third coming. Hindi yung coming ng 63. Ang nag-end ng 63, mga bagay patungkol sa church. Ang mag-end pagdating ng Panginoon, pangkalahatan na.
na binasa ko sa inyo, Revelation 11 verse 14. Nagmamadali ang ikatlong digmaan, and then nag-sound ang seventh angel, which I do believe, pagdating ng 63, hindi na kagaya ng individual ng mga angels niya na Paul, Irenaeus, Martin, Columba, kundi ang 7 angels, naging si Christ, isa na lang, sapagkat pinick up siya ng 7 angels, pagbaba sa kanya, isa na lang ang nag-meet sa kanya. At ang lahat ng trumpets nag-sound under the sixth seal. Ang 7 angels ngayon, nandito sa puso ng Hebrew. Now remember, 7 is complete. Nasa atin ang 7th angel. Itinto ko sa Revelation 11 verse 15. Hindi kagaya sa ages na individual. Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, and then Branham. Pagdating ng 63, nasa taas na sila lahat. And then, bumaba na lang dito, isa na lang Christ. And then, binuksan ng trumpets. Or nag-blow on trumpets. Binuhos ang vials. So, ibig sabihin, ang 7 angels na yan, complete yan. Now remember, ang 7 thunders in heaven, hindi siya 7 individuals na kagaya ng mga Jacksonites, na 7 katao, kundi 7 means complete. Andiyan ang leading sa akin next Sunday, talakay ng 7 thunders. Nasa ating yun ang 7 thunders. Kung paano ang 7 angels na sa atin. 7 means complete. Hindi na siya individual. Alam niyo ba kung sino ang 7 thunders na yan? Christ. Sino ang 7 angels na yan na nagsasound sa atin? Christ. Sabagat 7 is completion, complete. Ang lahat ng 7 angels nasa remnant. Ang 7 kulog nasa remnant. Nasa atin. Oh my, I love this understanding. Hindi kagaya sa church ages na isa-isa sila nag-manifest. Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, and then William Branham sa Laodicea. After niya i-quote up ng angel, pinababa siya, ang bumalik isang angel na lang, mighty angel, Christ. Then saka nag-sound ang trumpets. Remember, lahat ng trumpets nag-sound under the sixth seal. At nag-sound ang unang anghel, I think Revelation 8 verse 7, bumagsak ang mga granizo, hail. May angel ba na in single body dito sa atin? Ang trumpets para sa Hudyo yan. Kagaya na nangyari sa China, ang lalaki ng hail. Hindi siya individual na angel, kundi Christ. Ang 7 angels, si Christ na sa atin. Now, support seal. Balikan natin. Paragraph 113, 114. Brother Branham said, now I want you to notice, ang sabi ng tinig,
come and see John. So, ibig sabihin, nandoon pa yung beast from the throne. Fourth seal. Mayroon pang tagapagpaliwanag kay John. May beast from the throne. Sa fourth seal, ang nag-guide kay John ay face of an eagle. Nung binuksan ang ikapat na selyo, sabi ng beast sa kanya, come and see. Now, I want you to notice again, before this. Now, this here, ikapat na selyo, is the last of the riders to reveal the working of the Antichrist. That was March 21, fourth seal. Tomorrow night, bukas, sabi ni William Branham, strikes the souls under the altar. The next night, March 23, the judgments. Tingnan nyo, pinauna na ni William Branham. Sabi niya ngayong araw na ito, binuksan natin ang ikapat na selyo, mayroon pang beast from the throne na nagsabi kay John, come and see. Pero tandaan natin na ito na ang last of the riders to reveal the working of the Antichrist. Bukas, sabi niya, souls under the altar ang ating talakayin. Sa susunod, March 23, the judgments. The next night, the going away of the end of the age. Notice that yung seventh seal sa niya ay end of the age. End of time, if you are following paragraph 113 o 114. End of time of all things. Kita nyo? Kita nyo na ang seventh seal na tinutukoy niya ay para sa church. End of time, end of all things. See? Kaya nga, see, when she is taken up. Sapagkat, ako naniniwala, ang tinutukoy diyan na taken up, pag taken up sa mga bride, yung alisin talaga sila rito physically. Pag alisa ka nila dito physically, saka pa lamang ibababa din ng Diyos ang word para sa Diyos, sapagat habang nandito sila, hindi maaring sabay kasi. Hindi gaya ng inakala ng mga end time na, agawin sila. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Sabi niya, therefore, right in that seventh seal there, pours out vials. Tingnan mo. Sabagat ang lahat ng trumpets, vials nag-sound between the sixth seal and seventh seal. 63 at hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tuloy-tuloy yan ang pagbuhos niya ng puot. Tingnan nyo. Itong nangyayari ngayon sa ating paligid. Pinapakita ko sa inyo na may tinukoy siya na seventh seal na sabi niya, end of the age, end of time of all things, which is yun ang para sa church. Dahil dalawa application ng seventh seal. Isa nung 63 at isa sa future, coming pa lang ng Panginoon talaga in His third coming.
Dahil kapag binato mo lahat yan sa 63 na nag-end ang lahat, paano yan? Andito pa tayo, hindi pa naguna ang mundo. Sabi niya, 7 seal is the end of the world. End ng vials, end ng trumpets, Kita nyo kung gaano kahalaga na ma-divide mo ng maayos ang isang paksa lang yan, 7 seal. Kaya nga pinakita ko sa inyo, ano muna ang meaning ng 7th seal? Yung fullness ng coming of the Lord. May coming ba na nangyari ng 63? Oh yes. At may coming ba na parating? Oh yes. Therefore, parehas na 7th seal yan. Ang nangyari ng 63, 7th seal yan. Ang parating ng Christ, 7th seal yan. May mga bagay na nag-end ng 63, mga bagay patungkol sa church. End of time, end of age, of all things na patungkol sa church, at meron talagang mag-i-end pagdating ng Jesus Christ in His physical form. Ngayon, napaghati natin na maganda. The 7th seal is the end of all things. May 7th seal na dumating ng 63 at may 7th seal na parating na kung saan tatapusin talaga ang lahat ng bagay. Now, paragraph 115. Fourth seal, ikapat na seal yan. Notice, but now on this here, we find that this fellow here, yung 7th seal, na dumating ng 63, is an eagle. Kita niya? Ang 7th seal nila, ang pagdating ng eagle. Yeah? This man, or this living creature, that's forth here now, or in other words, there is 4 different ages of it. Ano na ba? Lion, ox, face of a man, and then eagle. We find out this being the 4th age. And I said, come and see the 4th mystery of the book of redemption that's been hidden in this book. Come and see. And John went to see, and he saw a pale horse. And again, the same rider upon this pale horse. Kaya pakita ko sa inyo, ano ang 7th seal na dumating ng 63? Eagle. Luke 7:10-13, Malakay 4. Kaya nga sabi ni William Branham, this messenger of Malakay 4 and Revelation 10 will do two things. One, sabi niya, he will turn the hearts of the children back to Pentecostal fathers. And ikalawa, sabi niya, he will reveal the hidden mystery truth ng 7 thunders. Tingnan niyo, dalawang ministry yan. And I do believe, first seal, second seal, third seal, fourth seal, nandoon pa ang presensya ng Malakay 4 sa 4 na yan. Ulitin ko, first seal, second seal, third seal, fourth seal, Malakay 4 pa yan. Part ng Malakay 4. Pagdating ng 6 and 7, ay hindi, yun, Luke 17:13 eh.
Na ang punto ko lang ngayong gabi, may place natin ng tama ang kanyang sinabi na the seventh seal is the end of all things. Kapag nasa mind mo, isa lang seventh seal yung naganap noong 63, may na-miss ka na another coming. Paragraph 264. Let me... (628) In 15 minutes, we will paragraph 264. I want to say one more thing, rather than para ipakita sa inyo. Ang seventh seal na lumitaw ng 63. Closely now, don't miss this. How striking. From the seventh angel's message in Revelation 10 was the seventh seal. Kita niya? So may nagdaang seventh seal was the seventh seal. Tinukoy niya na ang Revelation 10 was the seventh seal. Kaya may nangyaring seventh seal or may natupad na seventh seal noong 63. At may nag-end. Mga bagay po tungkol sa church nag-end. Para sa church lang. Pero may seventh seal na parating. Fullness din ni Christ na kung saan lahat na will end. Sino matitira dito? Rinat. Yun na talaga ang pangkalatan na ending. Doon mo naman i-apply ang the seventh seal is the end of all things sa kanyang third coming, sabagat ang tanging matitira dito ay ang remnant. Makita natin na dalawa ang seventh seal, ang application. Isa nangyari ng 63 at ang isa ay parating pa lamang. Parehang fullness din. Parehas na fullness yan. From the seventh angel's message in Revelation 10 was the seventh seal to the seven trumpets. Between those two times, oh God, sabi niya, how can we say this to make the people see it? Na mayroong prophet na lilitaw na siyang kataparan ng seventh seal. Meron ba? Paragraph 266, Feast of the Trumpets. The sixth trumpet and the sixth seal sounds at the same time. Ganda nito. Sapagat ang lahat ng trumpets nag-sound under the sixth seal. Ibig sabihin, walang trumpets sa seven church ages. Ang seven trumpets na para sa Hudyo, nag-sound simula 63 lamang hanggang sa pagparito ng Panginoon.
Dahil under the sixth seal, dito lamang magsasound ang 7 trumpets. Nasabi ko kanina, hindi na siya individual na angel, kundi lahat na. Christ, ang 7 angels na sa atin. And between the 6th trumpet and the 7th trumpet, there is a prophet to appear before the Gentiles. Yan ang 7 seal nila. To call the people back to the original Pentecostal doctrine. And the 2 witnesses of Revelation 11 appear to the Jews. Dalawang magkahiwalayan. Dalawang magkahiwalayan na ministry. William Branham, napaka niyang first stride. And mayroon talagang 2 prophets. Which is Christ. The same Christ na nasa atin ngayon. Appear to the Jews to send them to Jesus while the church is being taken up. All of them, prophets. The word of the Lord cannot be broken. It won't be a denomination. Kaya no wonder, hindi kataka-taka na ang ating pinag-uusapan ay hindi ito maapuhap ng mga denomination. Para lamang ito sa mga Hudyo. Balakay ninyo ang tinalakay natin na nakarang Sunday. Tayo material, tayo ang bridge between the 6th and the 7th seal. Ang 6th seal at saka 7th seal, unawa yan ng mga Hudyo. Ang church, hanggang face of an eagle lang yan. Eagle. Pero pagdating sa unfolding ng mga bagay patungkol sa trumpet, malay ng church yan. Para silang mga baka na nangangain ng damo sa itaas ng puno ng kahoy. You know? Mami-misplace nila yun. Balikan yung seals. Payo ni William Branham sa Branham Tabernacle, do not interpret this. Yung 7th seal. Do not interpret this. Just live a good Christian life. Sapagkat the more na interpretin nyo ito, mas lalo kayong mapapalayo sa Diyos. Kita niya? Para kanino ito? Para lamang ito sa mga Hudyo. Ngayong hapon na ito, na-place natin na maganda na ang 7th seal may 2 application. Coming of the Lord ng 63 and coming of the Lord sa 3rd coming talaga. May mga bagay na nag-end nung 63 at may mga bagay na mag-i-end pa lamang pagdating ng Panginoong Kristo. I hope ang pag-aaral ngayong gabi masala na makapagpatibay ng ating pananampalataya. Purihin ng Diyos. Lord Jesus, King of Israel, salamat o Diyos sa pagkakataon ito. Bagamat ganito kapayak ang aming pagtitipon, natitiyak namin o Diyos na ang aming pagkain ay mula sa langit, mula sa inyo o Diyos. Tinawag mo itong 7 thunders in heaven. Complete. Yung complete 7-course menu na sabi niyo ang pinagpipestahan namin sa hapong ito.
Samahan ninyo, O Diyos, ang mga napipintong gawain ng mga kapatiran. Biyernes, Sabado, hanggang sa Linggo, O Diyos. Patuloy ninyong ibuhos ang iyong wisdom sa mga elders, O Diyos. Purihin ka sa hapong ito, ang lahat ng inyong kadakilaan, O Diyos, binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo na anak ni David. Amen and amen. God bless everyone. It's already past 6:30. Purihin ang Diyos.